Forest fire ba to? Pupunta tayo ng Bolinao, Pangasinan ngayon. Kasama natin si OBR. Hindi lang nakakonect yung mic muna. Hehe. Yun lang. It's a Sunday. May 24 ba? Beach trip lang for the weekend. Bridge ng Banban Tarlac. Naka-auto lang nga pala yung settings natin ngayon para hindi na matulad sa disaster na nangyari nung Ilocos trip natin. Nga pala, hindi na namin to first time pupunta ng Bolinao, Qatar. Pero first time namin momotorin. Kaya parang panibagong experience pa din. Kaso yung accommodation nga pala natin, hindi siya sa mismong Patar Beach, hindi siya sa mismong Patar area. Sa may bandang town proper siya. Pero maganda naman. Mukhang bago. May pool, tsaka may plated breakfast na rin na kasama. The porch yung pangalan. The porch. Pinakaliwa na tayo. 30 something kilometers tayo dito sa road na to. Ito first time kong madadaanan ng nakamotor. Although di ko sure kung dito dumadaan din yung mga bus kapag papuntang Bolinao. Buti lumuwag-luwag na. Ganda na rin ng kalsada. Grabe, ang ganda na pala ng kalsada dito. Green na green, sarap sa mata. Santa Ignacia. So grabe yung wind noise sa part na to, kaya voice over ko na lang. Sinasabi ko lang dito na wala nang alog yung handlebar natin kasi nakakuha tayo ng front handlebar cover na brand new sa Drix Motor Shop. Pinalalamog lang natin kaya same day nakuha din natin agad. Napa-PMS na rin natin to last Wednesday kay Serge. Dumayo tayo ng Project 6 ba? Napalitan na rin yung rear brake pad at saka air filter. Tapos may dalawang bola na may kanto na nung chinek yung CVT. Pinalitan na rin. So grabe din yung wind noise dito kaya voice over ko na lang ulit. Sabi ko lang dito na wala kami masyadong itinerary for the day kasi beach lang talaga. Tapos tinry natin yung lighthouse kaso hindi natin naabutan na bukas. Tapos pinipuri lang natin yung quality ng kalsada na dinadaanan natin. Parang yung sa La Union na part, yung mapuno. Oh! Oh yeah! Oh yeah! Uy, nangyari. At ganun. Ayun, pamiling na. Hindi ko alam kung ano yung mga susunod na bahayan. Hindi pa tayong kalsada. Kamiling Bridge. Oops, na tayo sa... Ayun, nakabili na tayo. And then, nakabili na tayo ng riding jacket. LS to din. Bolton Air. Pero kay OBR natin muna pinasuot para mas safe siya. May kasama ng shoulder, saka elbow pads, at saka back. Pero walang chest. May detachable hood. Parang half mesh, half... Hindi ko alam kung ano yung isang material. Pero, so hindi naman siya super init. Tapos dark blue siya. In-order lang natin sa Shopee. Parang 5.9 something yung SRP niya. Pero nakuha natin ng 4.6.
nga pala by this time, hindi pa rin tapos si edit yung first part ng Ilocos ride. Wala ito yung RD ko lang siya inaasikaso. Yung rest day ko lang. Tapos hindi ko siya as in inuupuan talaga. Kumbaga siguro pa 1 hour lang. Grabe yung sa ngayon yung draft lagpas 1 oras yung ano, first part pa lang yun. Pero wala na, yung second part naman halos wala na rin ako sinasakap. Parang ganito na lang din. Tapos tad na ng ano, mga b-roll na lang kasi wala eh, nahihiya na ako magsalita. Uy, mataas. May na tayo katakot. Parang nakakadulas. Tapos naman kapag oh shit. Tapos naka-auto lang tayo ngayon. Yung settings natin. Hindi na tayo magmamarunong. Last time wala eh. Grabe yun. Sobrang pangit ng footage. Sayang ang dami mga gandang dinaan. Pero wala, in-include ko pa din. Dun sa part 1 ng Ilocos ride. Kasi sayang. Anyways. Mukhang mag-stop over muna tayo kapag may nakita tayong McDo dito or Jollibee. McDo saan? Para may ano, unsweetened na brew. May nakikita na akong M dun sa harap. First stopover natin, if ever. 9:16 na. 1 hour 45 minutes na tayo nagmumotor. Yung ko ilang oras. Sabi sa Gmaps kanina 4 hours. May palpak na naman ako kanina. Salita ako ng salita, naka-off pala yung mic. Enough ko kasi nung nag-McDo, hindi ko na on. So yun lang naman sabi ko doon. Coffee break, ng pagising. Kasi yun nga, may shift pa ako kanina eh. From work, diretso ako sa diretso ride kahit. Tapos yun nga, based on Google Maps, parang 2 hours pa from McDo, mga Tarem yun. So ngayon di ko alam, kasi parang mga 20 minutes naman na. Pero 10:35 pa lang naman. Sana before 1 PM or before umulan kasi parang sa forecast nga uulan. So sana huwag muna tayo abutan. Abutan man tayo dun na. Puro maluwag naman na yung kalsada. Habang solid ng bundok yung nasa kaliwa. Yun, so wala na tayo dun sa Kamiling something road. Yun, pero ayun, paano na tayo? Pa-coast na. Pero mukhang lalagpasan muna natin tong mga bundok kasi pa-bundok eh. Solid nung bisarap. Oh, may overtake. Wow, man. Ganda. Dadaan kaya tayo saglit dyan para makarating sa coast. Kasi dyan papunta yung kalsada eh. Ayun, ang ganda. Kaso, ano na siya? Brown na. Hindi na mapuno. Lapit na natin sa bundok. Hey! Ganda. Up. Another 24 kilometers sa highway na to. Hindi ko na alam next. Ayan, grabe. Ang init na ng buga ng hangin. Actually kanina pa. Parang mga bago mag 9 AM ramdam mo na. Ang lala. Pansin ko nga karamihan ng mga matataas na heat index dito sa Philippines parang kasama lagi yung ano, dagupan na ata banda. Sana malakas yung aircon ng room natin. Ayun. Beach na yung nasa kanan. Parang Lawis Beach. Sa mga base sa mga side. Dami rin palang magandang resort actually dito sa Bulinaw. Kaso late na kami nakapag-book eh. Siyempre naghahanap din kami yung malapit na sana sa Patar. Kaso yun, parang last weekend lang kami nag-book. Wala na halos available na rooms. Meron yung ano na eh,
Mga mamahalin na yun, mga villa na. Ang ganda nung ano, sa villa sa may ano, ba yun? Sundowners ba yun? Yung honeymoon, ano nila, may sariling pool. Kasi hindi swimmable yung beach, pero ang ganda. Uy. Paparamdam na yung dagat. From Mabalacat nga pala hanggang kung nasan tayo ngayon, 2 bar na yung nababawas sa gas. Assume mababawasan pa ito ng 2 or 3. Basta abot na to hanggang Bolinao. Mga 4 to 5 liters lang makukonsume. Since feeling ko na sa 38 to 40 plus yung fuel consumption natin. Hindi na kasi ako nagko-compute. Ayoko lang talaga ng sinasagad na maubos yung gas. Yan nga lang pala, ang dami ng truck, ang dami ng bus nakasabay. Dahil na Sunday kasi. Ang daming pampasaherong bus na bumabiyahe. Ang mundo kaya yan, nakaka-curious. Lagi ko kasing nakakalimutan tignan sa mapa eh. Ayun, sabi sa Google Maps. Actually, medyo kanina pa. Siguro mga 15 minutes ago. Mga 1 hour, 6 minutes na lang. Kasi nag-water break tayo. So mukhang before 1 nga, makakarating tayo dyan. Mukhang wala pa namang sign dito na uulan. Mukhang dun pa kung saan tayo papunta. Anyways, dami rin nating nakakasalubong na riders. Nakatawa. Kaso, puro pa uwi na sila lahat. Nagkaroon lang tayo ng opportunity na mag-ride today kasi walang pasok si OVR bukas. Kasi Memorial Day yata. Tama ba? Sa US. Yun. Alaminos na. Sayang hindi tayo mag-100 Islands ngayon. Hindi pa ako nakapag-100 Islands eh. Grabe, 20 pa eh. Dami naming nadadaanan, 25 per kilo yung pakwan dito, 20 kilo. 20 pesos per kilo na lang, pucha. Bukas pag dito kami nadaan, uwi kami isa, kahit isa lang. Sarap nun. Siguro pag nag 2 nights kami dito, try namin mag 100 Islands. Parang ang ganda din eh. Kasi nga lang, mahal kapag tulang ata kayo. Kasi shoulder nyo yung parang isang bangka eh. Yun, Alaminos bypass road na daw to. Na checkpoint tayo for the first time in a while. Huli atang napatigil kami sa checkpoint, ano pa, nagbaler pa kami, November, gano'n. Apparently 38 minutes away na lang daw. Eh, medyo nabagal tayo. Takbong 40-50. Hirap mong overtake yung mga nasa harap natin. Lalaki. Chill lang tayo dito sa likod. Bani pa din ata to. Ramdam mo na yung mga kasalubong na bus. Saka iba pang truck. Medyo makulimlim na dito sa part na to. So mukhang accurate na ang forecast. Katakot, may basa sa gitna. Basa ba yan? Nakakadulas yan. Parang ano yung vibes na ito. Tayo sa gilid, tayo naman sa gilid. Parang Pasubik na papatapat viaduct. Parang ganito rin yan. So diretso muna tayo sa accommodation natin. Baba ng gamit. Tapos syempre kung makapag-early check-in tayo, edi better. So pag hindi, papalit lang muna kami ng pang swimming. Although di ko sure kung magla-lunch muna. Sa maaga pa naman. Tanghalin tapat. Ito yung accommodation natin. Deports yung name. Balinese inspired siya. Kasi hindi ko na naman nakuhanan yung room. After neto, dumiretso na rin kami sa beach. Tapos nag-lunch lang kami saglit.
After namin mag-swimming, nag-sunset watching lang kami. And then yung mga susunod na B-roll is arguably yung isa sa favorite part ko ng ride na to. So yun, naka-check out na kami sa The Porch. Uwi na tayo, pero side trip lang sa Daang Katutubo. Sana open. Medyo naabutan tayo ng ambon kanina. Tapos hindi rin tayo nakapag-lunch. Wala kasi namin sana sa mga inasal sa may Alaminos. Ang kaso grabe yung pila, kaya nag-decide kami na along the way na lang, along the way papunta sa sa Daang Katutubo. And then kita nyo naman, yung mga bundok-bundok. Nakapag-coffee na din tayo. Wala nang stopover. Doon na mismo siguro, 40 minutes away as per Gmaps. Sana wala na masyadong traffic. Doon na ata tayo papunta, banda doon. 20 pesos each pa. Okay na pa. Thank you. Ay, shit. So yun, siguro mga 15 minutes sa road na to. Ando na tayo. Unti-unti na tayong nag-a-ascend. Grabe, iba na yung lumalamig-lamig na agad dito. Ang dami palang matatarek dito. Hindi ko na lang nakuhaan kasi sunod-sunod. Ito pa pala. Grabe. Ganda na dito kasi wala pang opening para makita talaga yung view. Lalim. Yun. Ang ganda. Ayun. Ito, ganda din dito. Pabalik. Ay, dito. Ang ganda, oh. Pabalik, tigil ako to. Wow. Ang ganda dito sa kaliwa. Grabe. Ang ganda. Puro palusong na. Ang ganda. Grabe. Ano to? Forest fire ba to? Kinaingalan lang. Oo, ang dami. Ang ganda. Tutok na tutok ko. Buti lang nagpalit na ako ng brake pad.
Wow, ang ganda. Uy, medyo alon-alon yung kalsada. Parang dito kita. Grabe, parang nakakatanga. Eh, ito, kitang-kita. Ito na yun. This is it. Grabe ang tarik dito. Oo. Grabe. Mas mahirap to paakyat. Aha. Pababa okay lang. Ito yung ganito yung mahirap. Oh. Oops. Oops. Ito yung ilog. Destination will be on the left. Ito na yung dulo ng ano. Ayan o. Pwede ka bumaba dyan. Papunta din sa ilog. Oh, nakikita mo na. Hindi ko alam actually. Pag tinagos mo yan, daang kalikasan. Ang linaw. Kitang-kita yung bata sa ibaba.